May nakita umanong discrepancy ang mga mambabata sa testimonya ng mga testigo na iniharap ng Department of Justice o DOJ. Mula sa House of Representatives, nagbabalik si Roderick Mendoza live. Roderick, go ahead. Magandang gabi sa iyo, Atty. Reggie. Sa kabila nga ng palaging sinasabi nitong si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na airtight o malakas yung mga salaysay at testimonya ng kanilang mga testigo, dito sa pagdinig ngayon ay sinasagawa ng Kamara ay nakitaan ng ilang butas o mga discrepancy ng ilang mga kongresista yung sinasabi ng kanilang mga testigo. Lumalabas na may mga discrepancy sa testimonya ng mga testigong iniharap ng DOJ ngayong araw. Ang dating aide na si Jonel Sanchez, tumistigong magkasamang natutulog sina Dilima at Dayan sa isang kwarto sa bahay nito at kapag may mga lakad sila sa labas ng Metro Manila. Ngunit nang tanungin ng isang mamabatas, umamin itong nakikita lamang niyang pumapasok si Dayan sa kwarto ni Dilima at hindi niya mismong nakikita na magkasamang natutulog ang dalawa. Si Engelberto Durano na umano'y nag-abot ng 1.5 million pesos na drug money kay Dilima, hindi umano matandaan ng eksaktong petsa kung kailan ito nangyari. Komento tuloy ng ilang mamabatas, tila selective ang memorya nito dahil natatandaan nito ang scarf at umano'y pagkapit-kapit sa poste ni Dilima, gayong hindi nito maalala ang eksaktong petsa kung kailan niya ibinigay yung pera sa dating kalihim. Si Nonilo Arili naman, umaming wala siyang personal na kaalaman sa mga nasamsam sa bilibid, kundi sinabi lamang sa kanya ni JB Sebastian na aabot sa 300 million pesos ang halaga ng nakumpiskang pera, alahas at mga baril sa raid sa bilibid na isinagawa noong December 2014. Sakay nga, Atty. Reggie, ay nagpapatuloy itong interpellation o pagtatanong ng ating mga kongresista doon sa mga testigo at sa ilan pang mga resource person na humarap sa pagdinig ng Kamara ngayong araw. Balik sa iyo. Maraming salamat, Roderick Mendoza, nag-ulit and live mula sa House of Representatives.